Okay. Kumusta po? Kumusta kayong lahat dito sa ating mga subscriber? Napansin nyo wala akong nilagay sa bandang unahan na yun ang i-react ko. Meron kasi akong i-react pero maiksing video lang yan kaya hindi ko ilagay yun sa unahan para pagpasok ko ng video doon nyo mapanood. Ha? Usapan natin yan. Panoorin nyo. Maiksi lang yan. Ilang seconds lang yan. Alam niyo naman ang title. Pero sundan niyo yung video na doon ko kinuha na doon ako. Ito yung ginawa ko lang reaction ngayon. Si Ate Claire ba? Na ngayon ko lang alam na taga-Caloocan pala tong hinayupak na to. Hindi ko alam na akala ko dito parang may pagkasusi kasi itong lukarit na to eh. Tawag ko ito sa kanya lukarit eh. Kahit mga media na nagtatanong sa kanya, pilit pa rin talaga niya yung tambakan yung mga totoong sasabihin dapat. O yung mga subscriber ko pala dito, mga nakatambay lagi. Mga ma'am at saka sir na mga tagal ko na nakakasama dito. Marami pong salamat sa inyong lahat. Sa mga subscriber kong bagong dating. Kilala niyo ako? Edgar Mihorada. Sa ating mga subscriber din na mga tahimik lang ho dyan na nanonood. Sumusuporta din tuwing may upload tayo, may video. Magandang araw po sa inyong lahat, sa mga kababayan ko sa Pilipinas, sa lugar ko sa Pilipinas, sa Bohol. Shout out po sa lahat ng taga Bohol, sa aking mga kapatid, mga igsoon sa Bohol, mga kaparyentihan sa Bohol, mga silingan dyan sa Bohol, Tibok Bohol, mga paisano, mga paisana sa Bohol. Ingat-ingat po tayo. At mga bulanan na nag-migrate na ho sa ibang lugar, nag-migrate na din sa ibang bansa, gaya ko, isa po akong OFW dito sa bansang Spain. At okay naman dito, sobrang init kasi nakikita ko ngayon sa Pilipinas, ayan, walang tigil ang baha, walang tigil ang ulan. Ito na ba talaga yung pinagmumukha na talaga ng kalikasan? O gusto niyo na ipasok ko yung video ni etong si Corina Sanchez na tinawag niyang mema itong si Tita Claire. Pasok natin. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo. Natawa ako dun eh. Sa reaction ni Corina Sanchez. Simpleng simpleng banat, simpleng pitik, pero may laman. Mema. Ano ibig sabihin ng mema? Parang tanga-tanga, di ba? Baka ganun eh. May mga ibang ibang pronouns ba na pwede mong i-apply doon sa mema? May pagkatanga-tanga, may pagka GA. At hindi ko alam kung hindi binulgar dito ni Congressman Irice, itong si Claire Castro, ay taga-Caloocan pala ito. Oy, si Ate Claire din nagsalita sa baha sa Caloocan. Sabagay, yung mga vlog niya, hindi ako nanonood yan Kasi magdagdag pa ako sa kanya ng views niya. Idamot ko naman yung i-views ko sa kanya, no? Biro lang. Pero sa totoo lang, hindi na ako nanonood yan. Kasi wala na ba ibang topic yan doon sa kanyang mga vlog Puro Duterte lang naman yan eh. Tapos panay kabanat sa mga Duterte. Yun pala yung Caloocan. Taga-Caloocan ka pala. Wala kang nagawa sa Caloocan na balita rin, nakatanggap ka rin ng malita. Itulong mo naman sa taga-Caloocan kung anong lugar ka dyan sa Caloocan. Kaya pala ito siya. Bumabaha din ang bibig nito dahil sa Caloocan kasi may mga parte dyan na wala talagang katigil-tigil ang pagbabaha. Baka taga-litre ito. Kasi itong litre kasi man ang monumento. Grabe ang pagbabaha dyan. Ito si Claire Castro pala. Ano to? Parang sinusuka ka ba na taga-Caloocan? Bakit ito si Congressman Irice mukhang nandidiri sa'yo na taga-Caloocan ka? Oy, kababayan mo pala yan at Congressman Irice eh. Natawa ko nung sinabi niya. Yung kinomment niya tungkol dito kay Claire Castro. At doon talaga ko humagalpak ng tawa kay Corina Sanchez. Nung sinabi niyang mema. Ulitin nga natin yung mema. Ayun. Ang programa po namin ang tawag ay Memo. Yun, Mema. Oo.
naman, no. Napanood kaya ni Claire Castro yun? Sigurado kapag napanood ni Claire Castro yung sinasabi sinabi ni Corina Sanchez na pitik na may halong laman, may halong katotohanan na kumuyari ka sa kanyang press briefing. Birahan ka talaga din. Kasi yan ang niya eh. Doon niya sa press briefing niya doon niya ibuga yung inis niya sa galit ng tao. O si Irishi, di ba? Galit na galit siya dito. Kaya siguro kasi binulgar ni Edgar Irishi. Ito kayo ko pala to. Si Edgar Irishi. Binulgar niya taga Caloocan. Kaya ayun. Hindi ko akalain na nga na Caloocan talaga ito siya. Ngayon, natawa na lang talaga ako dito na tinawag na mema. Naku naman. Mukhang si Corina Sanchez di rin gusto itong si Claire Castro. Normal naman, kahit sino siguro dyan. Pasalamat nga to si Corina Sanchez, medyo may edad na eh. Hindi na to pupunta dyan sa Malacanang para doon sa mga nag-a-attend ng kanyang mga ganyang yung mga press con na yan. Siguro yun uma-attend dyan sa mga press con tapos nagtatanong na iibahin yung sagot doon sa tanong. Siguro inis na inis, no? Pinagsisimisan siguro yan sa labas pagkatapos na ng press con. Ano ba yan si Claire Castro? Sa lahat kasi ng mga spokesperson dyan na dumaan dyan sa Malacanang, ito'y pinaka-delikado talaga. Wala na siyang ginawa dito, basta lunod patay na siya kay Bongbong Marcos. Bahala na ano mangyari, basta dipindihan ko to si Bongbong Marcos. Talo pa yung magdipindi to sa asawa eh. Lahat talo si Amy Marcos. Kapag si Amy Marcos may birada sa kanyang kapatid, birahan din ni Claire Castro. At hindi pala natin alam na ito, palihim lang pala to si Corina Sanchez na siguro ayaw niya to. May mga media dyan noon na nakikita ko rin na ini-interview to, na tinawag siyang aso. Tinawag siyang aso. May mga dyan yung taga Philippine Star ata yun. Nagawan ko ng vlog yun. Pitbull. Ano ba yung tawag sa kanya? Tinatawag ito siyang basta aso ang tawag niya dito. Kasi nga, wala na sa iba nakikita ngayon kay Bongbong Marcos. Perfect si Bongbong Marcos sa kanya. Sa bagay, si Bongbong Marcos naman kasi naglagay sa kanya dyan. Ang dami-dami ng mga undersecretary dyan na ang dami-dami ng mga secretary dyan kay Bongbong Marcos ngayon na dumaan. Ito lang siya hindi nag-resign. Di ba mayroong kailan yun na bumaba ang rate last year, bumaba ang rating ni Marcos para umangat ko ang ginawa nila ay nagtawag sila ng mga courtesy resignation at kasama ito si Claire Castro ay hindi pinakawalan. Kasi pagpakawalan kasi ito ni Bongbong Marcos. Sinong papalit nito na kahit balibaliktad na yung nangyari kay Bongbong Marcos, sige pa din siya, ang dipinsa pa rin. Tapos ang kapaitan niyan, ang mapait dito ay mabuking agad, kagaya kay Bongbong Marcos. Pabanggit ko na lang din dito, si Bongbong Marcos noong nakarang araw sabi niya hanggang tuhod lang daw yung baha. Bumaba ng kaunti. Ngayon, ano nangyari sa Metro Manila? Quezon City, basta Metro Manila lahat. Ano nangyari? Lagpas tao na yung baha. Kung naalala ninyo yung pagkatapos niya ng SUNA na mayroon siyang sinasabi na 5,500 flood control. Pagkasunod na araw, binaha. Binaha ng binaha. Naalala niyo ang sabi niya noon? Sa may nabutas. Kaya daw yun nakapasok yung tubig doon kasi binangga ng barko. At na-overwhelm na lang yung tubig. Kaya hindi na talaga kaya doon sa mga kanal-kanal. Kaya bumaha. Ito ngayon, kailan pa yun Wala kang aksyon noon. Ito naulit na naman. Anong sabihin mo nito? Na-overwhelm na naman yung tubig. Ito si Claire Castro, bukas, sige. Idipinsahan pa to yung presidente ng grabing kabot-boton kasi nungaling talaga. Sa bagay, kung ikaw isang amo, hindi ka naman pwedeng kukuha ng empleyado mo kung... Sa bagay, empleyado natin yan si Claire Castro. Hindi ka kukuha ng empleyado mo kung di rin sinungaling.
Kasi sinungaling yung boss mo, kailangan kukuha ka rin ng sinungaling. Ganun naman talaga eh. Kapag mga boss na, ito yung gustong-gusto ni Bongbong Marcos, ito si Claire Castro, dahil sige, lunod patay ka sa akin, sige. May delivery na malita, bibigyan kita ng isang malita. Kasama yan sa malita, di ba? Kasama yan doon sa binisto ni nitong si Congressman Lian sa Batangas, Lian Livisti. Kasama ho yan, may pangalan ho yan dyan. Ay siya naman, Claire Castro. Corina, baka mamaya sa press briefing, bira-birahin ka dito ni Claire Castro. Ingat ka, Ate Corinne. Mamaya, papatulan ka dito. Patulan mo din. Wala naman yan eh. Sige nga, patulan mo.